Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa lahat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na ta with evidence. Good news mga kabibig na kung ma-release or ma-aproba ang interim release ni Pangulo Duterte ay posible siyang sa Pilipinas o uwi mga kabibig. Nako, natanong ito ni Mr. Alvin kay Attorney Nicholas Kaufman kung posible bang mauwi si Pangulong Duterte sa Pilipinas kung maaproba ang kanyang interim release. Sabi naman ni, 'di ba sinabi ni Attorney Kaufman na posibleng this July ay magkakaroon na tayo ng impormasyon kung ma-approve ba ang interim release ni Pangulong Duterte or denied. So excited sobra ang maraming netizen at alam niyo ba kabibig, yung Senate hearing ni Senator Amy Marcos ay kailangan pa lang yon mga dokumentong iyon para, ang sabi kabibig ni Attorney Kaufman ay kanyang isumite sa ICC para maging ebidensya na para ma-release ang interim release ni Pangulong Duterte, para maaprubahan ang interim release ni Pangulong Duterte. So, malaking tulong pala din yon yung Senate hearing ni Senator Amy Marcos, mga kabibig. Nako, this is so amazing. O eto kabibig ha, manood tayo sa interview ni Alvin, tapos i-analyze natin ha, yung question ni Alvin at sagot ni Pangulong at sagot ni Attorney Cook. Excited lang ako kabibig. Excited lang ako sa kanyang sagot ba na bakit pa tayo hahanap ng ibang bansa? Pwede pala sa Pilipinas. Ang tanong, tatanggapin ba ni BBM si PRRD? Pinaano nga niya, pinakulong nga niya, ibinigay niya sa ICC. Tatanggapin kaya ni BBM si PRRD kung ang Pilipinas ang lugar kung saan pwedeng mag-host kay Pangulong Duterte for his interim release? So ito kabibig ba, himay-himayin natin ha ang tawag dito, ang interview ni ito na kabibig. Parang na-excite ako kabibig sa interview ni Alvin kay through a dedicated office in the court, which is called the OPCV, and the OPCV has responded. Sir, in this particular question, should the Philippines is already a non-member state of the ICC to the Rome Statute, is it legally possible for it to voluntarily offer to host President Duterte during his interim release? Even non-state parties can host persons who are on interim release from the International Criminal Court. Even non-participant for ICC countries can host the interim release of a specific person. Lalo na si again ha, pakinggan nyo ha. Baka sabihin nyo ng gawa ko na, pakinggan nyo. Can host persons who are on interim. Is it legally possible for it to voluntarily offer to host President Duterte during his interim release? Even non-state parties can host persons who are on interim release from the International Criminal Court, should the court approve it. Obviously, we would want President Duterte to go back to the Philippines. But if I'm not mistaken, the government has already stated point blank that it's not prepared to receive him. Well, the ang gobyerno ng Pilipinas daw ay nagsalita na hindi pa handa na tanggapin ulit si Pangulong Duterte. Grabe, no? Narinig nyo ha ang statement ni Attorney Kaufman na posible, kahit na hindi miyembro ng ICC, posible na mag-host sa interim release ni Pangulong Duterte. Hindi lang yung mga miyembro ng ICC, yung mga non-state na mga hindi miyembro ng ICC. Again, pakinggan ulit natin ha. Pakinggan nyo ulit para meron kayong ideya. Possible for it to voluntarily offer to host President Duterte during his interim release? Even non-state parties can host persons who are on interim release from the International Criminal Court, should the court approve it. Kung ang korte i-approve yun. Obviously, we would want President Duterte to go back to the Philippines. But obviously, gusto naming makauwi si Pangulong Duterte sa Pilipinas. If I'm not mistaken, the government has already stated
point blank that it's not prepared to receive him. Pero pasensya na kung nagkamali ako. Sa pagkaintindi ko, ang Philippine government walang plano para tanggapin si Pangulong Duterte. Wala nga bang plano, mga kabibig? O eto ha, may share akong video, mga kabibig, na willing ba ang gobyerno ni BBM na tanggapin si Pangulong Duterte? Nasabi na ni Attorney Kaufman ha, na yung non-state ay pwede talaga na maging host sa interim release. O ito ha, tingnan natin. Ito tingnan natin. Yusek, this question is on the subject of interim release for former President Duterte. Isa raw po sa mga kondisyon for granting such a motion, according to the ICC spokesperson, is that for the country, in this case the Philippines, will accept this release and agree to certain guidelines and conditions to be set by the court. Is the Philippines going to accept the former president's interim release and commit to comply with the guidelines to be set by the ICC? With that, does it mean that we have to recognize that ICC has jurisdiction over the Philippines? I believe the family of the former president, Duterte, is asking and praying from the Supreme Court that the government should not cooperate with the ICC. So it means that if we will not cooperate with the ICC, even that prayer or even that manifestation of the ICC, we will not take cognizance of that. Hindi sila magko-cooperate. Hirap po kasi na sasabihin natin, although that's hypothetical, sasabihin natin na makikipag-cooperate tayo sa ICC pagdating po sa interim release, dahil lahat po ng issue dyan mabubuksan. Mabubuksan din po kung magkakaroon ng freeze order sa kanyang mga assets. Gugustuhin po ba din ng pamilya Duterte na makipag-cooperate tayo sa ICC para lahat ng kanilang assets, nakatago man o hindi nakatago, ay makikipagtulungan tayo sa ICC para mahagilap lahat ng kanilang assets? Which means it's a sword that cuts both ways, if I understand what you're saying. So, it's a no-go. Ibig sabihin po, ang interim release as far as the Philippine government is concerned. Though it's hypothetical, but as we speak now, we do not recognize the jurisdiction of the ICC over the Philippines. So, that's it. We do not recognize the jurisdiction of the ICC over the Philippines. Pero hinayaan nyo na si Pangulong Duterte ay kinidnap. Nilagay nyo sa ICC pero walang jurisdiction ang Pilipinas sa ICC. Ano ba? Ang gulo-gulo. Ang gulo-gulo sa mga sinasabi nyo, mga kabibig. So yun, kabibig, nakita nyo na ha, sinabi ni Attorney Kaufman na posible na mag-host ang tawag dito, ang isang non-state partisan ng ICC, mga kabibig. Ang problema lang, ang Pilipinas ay parang walang plano na si Pangulong Duterte ay kanilang sasagupin, ay kanilang tatanggapin ulit, di ba? O, ito ha. Ito na yung kailan ma-release ang interim release, kailan ma-approve ang interim release ni Pangulong Duterte, mga kabig. May balita tayo dyan. Makinig tayo. Ito na. Okay. Desisyon sa hiling na interim release. Alamin kung kailan sa report na ito. Inaasahan na ng kampo ni dating Pangulo Rodrigo Duterte na magiging isang mahabang legal battle ang kaso nito sa ICC. Nagkaroon na ng initial appearance si Duterte sa korte via video link noong March 14. Itinakda naman ang pre-trial para sa confirmation of charges laban sa dating Pangulo sa Setyembre. Dito titingnan kung sapat ang ebidensya upang ituloy sa paglilitis ang kasong crimes against humanity laban sa dating Pangulo. Wala pa namang desisyon ng ICC sa hiling na interim release ni FPRD. Pero ayon sa kanyang legal team, kahit anong bansa ay maaaring maging host country ng dating Pangulo. Even non-state parties can host persons who are on interim release from the International Criminal Court, should the court approve it. Obviously, we would want President Duterte to go back to the Philippines. But if I'm not mistaken, the government has already stated, point blank, that it's not prepared to receive him. Positibo naman si Attorney Kaufman na agad maglalabas ng pasyang ICC sa request na interim release, lalo't may edad na at may mga issue sa kalusugan ng dating Pangulo. I would hope that within a month it would be decided. As I said, we've currently in the process of making our request for leave to reply. We hope to be able to reply to the prosecution's response to our request for interim release, and then the judges will rule.
Ayon sa Rome Statute, pinapayagan ng isang akusado na humiling ng interim release habang wala pang formal na paglilitis. Batay sa Article 60, Paragraph 2, maaaring pansamantalang palayain ang mga akusado kung mapapatunayang hindi sila tatakas, hindi siya makikialam sa investigasyon at wala siyang banta sa publiko o sa mga biktima. Ayon sa legal experts, isa rin sa mga ikinukonsidera ng ICC ang edad at kalusugan ng akusado na siyang binibigang diin ng kampo ni Duterte. To the Rome Statute, the judges are meant to rule on a request for interim release as speedily as possible. Ayon pa sa Rule 118 ng ICC Rules of Procedure, kung pahihintulutan ng interim release, maaaring magtakda ng mga kondisyon gaya ng house arrest, travel restrictions, regular na pagre-report sa mga otoridad o kaya mahigpit na surveillance. Sa huli, handa ang defense team ni FPRD sa mga testigong haharap sa ICC. Kaugnay na muna yung madugong war on drugs ng kanyang administrasyon. We'll investigate that matter, and if it's true, then they will be cross-examined, those witnesses in court, and these allegations will be put to them. Para sa Diyos sa Pilipinas. So yun kabibig, narinig nyo na kabibig ha, na posible ang Pilipinas mag-hold o mag-host kay Pangulong Duterte kung ma-approve ang kanyang interim release. Pero ang problema, parang ayaw yata ng gobyerno ng Pilipinas na pabalikin si Pangulong Duterte dito. Ano sa palagay niyo kabibig? Ano ang inyong koro-koro opinion hinggil dito? Ngayon, ang Duterte Block, Senator Bongo, Senator Ruben Padilla at sino ba dito? Si Senator Bato de la Rosa ay pinupush gumawa ng Senate resolution para mabalik sa Pilipinas si Pangulong Duterte. All three lawmakers are members of PDP Laban. Gumawa sila ng resolution and they signed a resolution seeking the immediate return of former President Rodrigo Duterte to the Philippines from detention by the International Criminal Court at The Hague, Netherlands. Sabi dito, this is more than just a resolution. It's a call for unity, respect for our sovereignty, and for justice for a former president who bravely served the nation. Hindi pa nagbigay ng kopya ng resolusyon si Ruben Padilla, galing sa kanyang office, pero sabi niya, yun na, magpa-file sila at talagang paspasan ito kabibig para makauwi na si Pangulong Duterte. So yun lang kabibig ang ating latest libag-libag for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video. We're just praying mga kabibig na sana ma-approve ng interim release ni Pangulong Duterte this month daw. Di umano sabi ni Nicholas Kaufman, at sana kung pwede pauwiin sa Pilipinas. Kung meron mang ma-approve man ang interim release, sana host ang Pilipinas. Diba kabibig? We're praying for that. At marami din ang lalo na yung binalita na butot balat na lang si Pangulong Duterte, marami ang nag-worry kabibig sa kanyang kalusugan. Sana makita ito ng ICC na i-approve ang interim release Pangulong Duterte kasi mag-81 years old na siya. Tapos ganun ba kawalang puso ang ICC niya, 80 years old. I-detain nila mga kabibig. Tapos former president pa ng Pilipinas. Pero may mga iilan talaga. Yung mga friendship ni Conti, mga dilema na may mga congressman nga na nagpetisyon na hindi ma-aproba ang interim release ni Pangulong Duterte. Ganun ba sila kagalit kay Pangulong Duterte? Ano pang nagawa ni Pangulong Duterte sa kanila? Well, kung si dilema lang, maintindihan natin kasi napakulong siya ni Pangulong Duterte. Di ba? Napakulong, it means merong kasalanan, di ba kabibig? Pero yung ibang mga congressman, ano bang nagawa ni Pangulong Duterte kung bakit galit na galit kayo sa kanya? Di ba kabibig? So yun, ewan ko kabibig kung saan ka patutungo, but we're praying kabibig na sana meron ng interim release at later on I know Attorney Kaufman will be updating us kung saang bansa si Pangulong Duterte sa kanyang interim release. And kung posible ba sa Pilipinas, di ba? Sana sa Pilipinas, no? Para hindi na magkagastos na si VP Sara and the family. Kasi kung sa Pilipinas, uuwi siya sa Davao at doon siya titira sa bahay ni Miss Elizabeth Zimmerman. So, aalagaan ni Miss Elizabeth Zimmerman ang kanyang asawa. May bahay ni Pangulong Duterte. I don't know kung ano pang setup nilang gagawin, pero that's their personal life, mga kabibig. So, yun lang po ang ating latest libag-libag for today. Don't forget to like,
subscribe, and share this video para sa mga latest trending news nating pag-usap-usapan. Bye everyone! See you next time!